Kumusta mga kapwa ko maghahalaman? So, isang magandang araw sa inyo. Maganda na sikat ng araw ngayon, hindi kaya kahapon na sobrang ulan. So ngayon, nakahingi tayo ng maraming mga plastic bottles para gamitin na taniman. Gagayatin natin to. Tanggalin natin yung pinaka upper part niya para magawa natin taniman tong lower part. So ngayon, madami akong nahingi na plastic bottles doon sa farm sa may Kabinti, yung pinanggalingan ko kahapon. Kaya gagamitin natin bilang taniman yun sa mga pinunla ko dito ng mga pechay bagyo at mga repolyo. So yun guys, ipe-prepare ko lang itong ating taniman, tapos mamaya alagyan natin sila ng mga lupa. A few moments later. 2,000 years later. Basta ulit mga ka-farmer, tapos na natin gayatin yung ating mga plastic bottles na ating pagtataniman. Ito na siya. Ginayat na natin, tinanggal lang natin yung upper part niya at binutasan ko na rin sa ilalim niya para yung tubig hindi siya maipon dito sa loob, kasi pag nangyari yun, matutunaw yung ugat ng ating halaman. Kaya mabuti na yung meron siyang overflow para natatanggal yung mga tubig na excess sa ilalim kapag hindi na siya naiikot ng halaman. So ngayon, lalagyan natin ito ng lupa para mailipat na natin yung ating mga punla doon sa loob ng ating greenhouse. So yun mga ka-farmer, pagawa tayo ng 14 na bottles ng pagtataniman natin. Mamaya ililipat natin yung ating punla. Siguro pag medyo lumilum-lum na ng konti, kasi kapag nilipat natin agad ngayon na mainit ang panahon, possible na mamatay lang yung ating mga punla. Kaya maya lang bandang pahapon natin siguro ililipat mga ka-farmer. So yun mga ka-farmer, tapos na tayong maglagay ng ating mga lupa doon sa ating plastic bottles na gagamitin natin mamaya na sa ating pagtataniman. Konting update lang doon sa aking tanim na mustasa. Medyo, kung mapapansin nyo, medyo lumalaki na ng konti, nagkakaroon na ng mga tunay na dahon. Sana magtuloy-tuloy. Siguro babalikan ko na lang ito sa kasunod na linggo, kasi simula bukas ay balik trabaho na naman tayo. Kaya so yun guys, samahan nyo ako na sana umabot to hanggang sa harvest natin. Huwag sanang masira ng mga insekto ang dahon. Kaya para maganda ang harvest natin sa susunod na mga linggo. So yun lang guys, mamaya bibidyo na lang uli natin yung paglilipat natin ng mga repolyo dun sa napinunla natin dun sa loob ng greenhouse. 1 eternity later. Ayun, magandang hapon mga ka-farmer. Maglilipat na tayo ngayon ng mga punla natin kasi medyo hapon na, medyo dumidilim na, hindi na ganun kainit. Narito sa loob ng aking greenhouse yung mga punlang ililipat natin, at uunahin na natin itong ilipat na mga repolyo. Meron din akong, kung lalabis pa ilalagyan natin, meron din akong pechay bagyo na pwedeng ilipat, pero unahin lang natin itong repolyo muna. So ngayon ililipat na natin siya dito sa
ginawa nating mga lalagyan from plastic bottles. Nilagyan natin ng lupa para maiayos natin itong ating mga punlang repolyo. Mali pala ako nung nadampot. Pechay Bagyo pala itong nadampot ko. Ito palang isang repolyo. Ito na guys, repolyo. May pangalan, mabutit may pangalan. So yun guys, samahan nyo ako, maglilipat lang tayo ng punla. Kumusta ulit mga ka-farmer? Tapos na nating ilipat yung ating mga punla doon sa ginawa nating taniman na plastic bottles. Papakita ko sa inyo yung naging resulta. Ito na ngayon mga kapwa akong maghahalaman, yung ating mga nailipat na mga punla. So sa ngayon, nilera ko lang muna sila dito sa malapit sa aking greenhouse. Magkakatabi muna sila para mabilis tayong magdilig. Maliliit pa naman sila, kaya kumbaga pwede pa natin silang ilipat kapag lumaki-laki na sila. Kasi since portable nga yung kanilang pinagtataniman, pwede nating ilipat-lipat. Yun lang ang advantage ng gantong Kaya lang, ang disadvantage naman ito, kailangan talaga suportado natin yung halaman, kasi nga maliit lang yung space na pinagtataniman. Kumbaga confined siya, kaya kailangan na suportahan natin ito ng mga fertilizer. Gusto ko lang din kayong bigyan ng quick tour dito sa aking maliit na taniman. Disclaimer lang, itong lugar na ito hindi sa amin, kaya bakanting lote lang to. Medyo kasi wala namang gumagamit, kaya dinedevelop na lang namin ng bagya. So samahan niyo ako guys. Nga natin itong ating plant box na may katabi na ng mga plastic bottles na taniman din. At nandito yung aking maliit na greenhouse na DIY lang naman. Ito may kalabasa tayo dyan sa gilid. Ito may mga lettuce tayo na natira namin nung nag-holiday. Ngayon medyo naubusan lang ako ng punlang lettuce, kaya ang tanim ko ngayon pansamantala yung mga celery muna. Kaya guys, medyo hindi nga lang maganda yung naging resulta ng kanyang dahon, parang napasok ng insekto. Pero still growing pa rin naman. Ayan siya guys. Yung taas na yun, natirang bok choy siya. Papalitan ko lang din ng mga mint, kasi may punla ako ngayon mga mint galing dun sa farm natin sa Kabinti. Dami pang itong mustasa natin, medyo napadami yung punla, parang pang isang barangay na. Tapos punlang lettuce, ito yung ating Pechay Bagyo na punla. Tapos yung bok choy tsaka labanos. Tapos ito yung punla din natin ng mga melon. Medyo malalaki na rin, kaya hanapan din natin ng pwesto ito dito sa ating taniman. At ngayon pupunta rin tayo dito sa ating may mga talbusan kami dito. At sa wakas ay nagkaroon na ng babaeng bunga ang aking kalabasa. Sana magtuloy-tuloy. Tapos may kunti rin tayong tanim dito. Gaya niyan, ito pipino. Ito yung pipino na malaking klase. Meron na silang mga bunga. Makikita nyo guys, medyo malabo lang yun. 3 puno ito. Lahat may bunga na. Ito, medyo malaki na ang bunga nito. So yan, pipino rin to. Tapos may punla din tayong sili. So dito sa ating taniman, ayan, meron tayong mulberry. 2 puno yan. Tapos mga sili. Tsaka kamatis. Tapos sa kasunod na plat, meron tayong kalabasa. 3 puno. Puro lalaki pa ang bulaklak. Wala pang lumalabas na babae. Ito, yung aking mga labanos.
na-harvest ko na yung unang batch nito. Hindi nga lang ganun kaganda yung naging bunga kasi medyo may katigasan yung lupa. Dapat na bungkal muna bago taniman. Itong sumunod natin, medyo maliliit lang guys. Yan, carrots. Medyo maliliit pa lang din siya. Tapos ito ay yung pechay bagyo na hindi gumanda. Kaya itong dahon nito kinukuha ko na lang pagkain ng aking tortoise. Tapos ito, labanos din to. Nandito yung batch ng una kong harvest. At meron tayong oregano sa dulo. So yun mga ka-farmer, ang ating maliit na farm dito sa lugar namin sa Quezon Province. Gusto ko lang magpakilala muna. Ako pwede nyo akong tawagin Kuya Michael na lang. Isa po akong civil engineer. Na talagang sapul mula pagkabata. Ang hilig ko talaga ay farming. Talagang nalipat lang tayo sa kursong engineering. So ngayon, talagang pangarap kong magkaroon ng malaking farm at maswerte tayong nagkaroon tayo ng access sa malawak na lupa dun sa may Cabinti, Laguna. Kaya yun yung ating dinidevelop na kayak nating gawin na farm na parehong merong mga halaman at saka mga alagang mga aquatic animals. Sa ngayon, ang meron pa lang kami doon ay mga lettuce na kinukulture namin doon sa aming ginawang maliit na greenhouse. At saka mga hito na bagong inaaral lang namin. Yung nandun sa isa nating video yon na nakalagay lang siya sa mga trapal pond. Yung concrete pond kasi namin doon ginagawa pa. Kumbaga nilalagyan pa ng waterproofing. Pero matatapos na rin yun. At maililipat na natin yung ating mga hito doon. So yun lang guys. Sa susunod nating video siguro yung ibang pwesto dito sa bakanting lote dito sa amin ay i-develop natin para malagyan uli natin ng iba-iba pa nating plant box. Kumbaga mas maganda kasing taniman yung plant box ngayon para yung lupa ay buhagag talaga. Para lumaki yung ating mga labanos, tsaka yung ating mga pechay bagyo, mga repolyo. So, yun lang guys. Salamat sa inyong panonood. Gandang araw uli sa inyo lahat.